ورحمته وبركاته. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My courtesies and respect to Ustaz Tahir Imran, the NDU Campus Minister for Muslim, faculty members, Sir Saif Ali P. Jacolano, Sir Muhammad Rashid Sini Kapagal, Sir Bidagan B. Saidali, Imam Aila Nicole Lamilon, to our completers, candidate for completion junior high school students, to the parents, ladies and gentlemen, once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. في هذا اليوم المبارك نتأمل بعمق في فضله العظيم، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الحكمة والبركة في مسيرتنا نحو النحور والإله المتحول. On this blessed occasion of Thanksgiving or Da'wah, we humbly reflect upon His divine guidance and countless favors that sustain us and inspire us to grow in faith, leadership, and gratitude. Grace, growth, and gratitude, the path of leadership. As Muslim transformative leaders, we recognize that true leadership is an amana or trust from Allah subhanahu wa ta'ala. An obligation that requires sincerity, wisdom, and selflessness in serving others, guided by the principles of justice and compassion found in Islam. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam reminded us by saying, خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ. The best of people are those who are most beneficial to others. Rawah al-Tabarani. Aking mga kapatid sa Islam, sisikapin natin lahat na maging napakinabangan tayo sa bawat isa. Tulad ng binanggit ito ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gagawin natin lahat ng ating magagawa sa ating mga mag-aaral na magsisimag tapos ngayong araw. Sisikapin natin lahat na lahat ng ating gagawin ay magiging napakinabangan, hindi lamang sa ating mga sarili, kundi sa ating mga kapwa-tao o kapwa mga bangsa-tao. Through continuous growth in knowledge, character and service, we strive to embody this sacred responsibility as Allah commands us to seek excellence in all that we do. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Chapter 20, verse 114, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب زدني علما. And say, O Muhammad, my Lord, increase me in knowledge. So yan po ang ating palaging hilingin sa Allah subhanahu wa ta'ala na dadagdagan pa niya ang ating kaalaman. Sapagkat ang ating kaalaman ay maliit lamang. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Wala ang binigay sa mga ilmo, sabi ng Allah, kung hindi maliit lamang. So dahil doon, ihilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na dadagdagan kami lalo ang ating kaalaman. Lalo na ang kaalaman natin sa pagkakaroon ng Islam. We are reminded that gratitude is the key to blessings, as Allah subhanahu wa ta'ala
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Quran chapter 14 verse 7. And remember, like your Lord proclaimed, if you are grateful, I will certainly give you more. But if you are ungrateful, indeed, my punishment is severe. So yan ang pinakamahalagang tandaan ng bawat isa sa atin. Ang pagpapasalamat natin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyayang ibinigay niya sa atin. Sapagkat kung tayo ay madalas na nagpapasalamat sa Kanya, ay lalo pa nang dadagdagan ang mga biyaya, ang mga blessings, ang rahmah na ibinibigay niya sa atin. Katulad itong araw na ito, tayo po ay magsusitapos sa grade 10, inshallah. So isang biyaya ito na nakaabot pa ang bawat isa sa inyo sa araw na ito kung saan inyong makumpletawin ang inyong junior high school level. So alhamdulillah, we always say, alhamdulillah, alladhi bini'amatihi tatimmu salihat. Dahil po sa biyaya nito, pasasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. True leadership is rooted in justice and responsibility. As the messenger, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Every one of you is a shepherd, and every one of you is responsible for his flock. Rawah al-Bukhari wa Muslim. Pag-usapan natin ang tungkol sa leadership. Alam natin, kayo po mga kabataan na magsisipagtapos sa araw na ito, kayo po ang susunod na leadership. At alam din natin, habang kayo ay nasa ilalim ng pamamahala ng inyong mga magulang, ng inyong mga guro, ng inyong mga guardian, kami po ay responsible sa pagbibigay ng tamang kaalaman, tamang pag-aaruga, at tamang edukasyon sa inyong lahat ng mga kabataan, sapagkat kayo ang susunod na leader. We are building you to become true leaders of our future. Kung sakasakaling mawawala na itong mga tao na pinagkakatiwalaan ninyo, ang inyong mga magulang, ang inyong mga guro, ang inyong leaders dito sa paaralan ito, kayo naman po ang susunod na mamamahala. Inshallah subhanahu wa ta'ala. So dahil dito, tayong mga bangsamoro, kinakailangan natin magkaroon tayo ng tinatawag na unity o al-wahda. Bakit? Because through bangsamoro unity, we build a future. A future that is rooted in faith and progress. Yan po ang adhikain ng ating ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Particularly ng Ministry of Basic Higher and Technical Education. Kung paano tayo nag-isip. Because unity is one of the greatest blessings that Allah subhanahu wa ta'ala bestowed upon us Bangsamoro. When the hearts are united, society flourishes with peace and progress. Because Allah subhanahu wa ta'ala reminds us in the Quran, in chapter 3, verse 103. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. And hold firmly to the rope of Allah, all together, and do not be divided. And remember the favor of Allah upon you when you were enemies. He brought your hearts together, and you became stable. By His favor, brothers. Alam natin ito, ang
pinakamalaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay itong ating pagkakaisan. Dito sa verse na ito, ikinwento ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang kahalagahan ng pagkakaisan. And in fact, He commanded us to be united and not to be divided. Hawakan ninyo ng matatag ang tali ng Allah. Huwag kayong magkakaroon ng matatag. Ikinwento dito ng Allah, ginawa niyang reminder sa ummah Islamiyah. Yung panahon na yun, na hindi pa nagkakasundo, hindi nagkakaisa ang mga Muslim, particularly sa Medina. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung siya ay nag-hijrah sa Medina, naabutan niya ang dalawang pamilyang matagal na nagkaroon ng grudge of family feud. Ang tinutukoy ko po mga kapatid sa Islam ay yung families ng Aus at sa Khazraj sa Medina. Ang dalawang pamilya nito ay kapwa lumapit sa Islam at naniwala sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang unang ginawa ng Propeta Muhammad ay paano makikonsile, paano magkasundo ang dalawang pamilya nito. So nang sila ay nagkasundo at sinuportahan ang da'wa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sila po ay naging magkakapatid sa Islam. Kaya sila po ang tinawag ng Ansar, yung mga tumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ganun po kahalaga itong tinatawag na unity and brotherhood in Islam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam also emphasized the beauty of unity. As he said, مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه مسلم. The believers are like a single body. When one heart is in pain, the whole body feels it with sleeplessness and fever. Tingnan niyo sa hadith na ito. Yan po ang ginawa ng ating mahal na propeta ng halimbawa. Ihinahintulad niya ang pagkakaisa, ang pagkakapatiran natin mga Muslim, katulad ng isang katawan. Ang katawan natin ito, pag isa sa bahagi ng katawan ito, ang nakaramdam ng sakit, lahat ng bahagi ng ating katawan ay nakaramdam ng sakit na ito. Ibig sabihin ito mga kapatid, nasasaktan na tayo at nararamdaman natin yung hirap na nararanasan ng ating mga kapatid. Kahit saan bahagi ng mundo. Katulad na lang ito mga kapatid natin sa gitnang silangan, particularly ito sa Palestine. Alhamdulillah sa pagkakita natin na tayo mga Bangsamoro ay pinakita natin yung ating sympathy, yung ating mga dua, yung ating lahat ng gagawin natin ito ay ginawa natin po para po sa mga kapatid natin mga Muslims. Ngayon ay nasa kahirapan, nasa hirap na sitwasyon sila dahil po sa ginagawa ng mga Yahudi sa kanila. So alhamdulillah for that. Bangsamoro's collective progress depends on fairness and cooperation. True justice leads to stability. Yan po ang tandaan natin. Magiging progresibo lang tayo. Tayo mga Bangsamoro. Kung magkakaisa tayo, magtutulungan tayo, magpatas tayo sa lahat ng ating gagawin. Gusto natin makamit ito true justice. Dahil po ang tunay na justisya, yan po ang magdadala sa ating patungo sa tinatawag na stability. Allah subhanahu wa ta'ala commands us by saying, in chapter 4, verse 58, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله بنعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Indeed, Allah commands you to render trust to whom they are due, and when you judge between people, to judge with justice. Excellent is that which Allah instructs you.
indeed Allah is ever here staying. So yan ang purpose ng Allah sa atin, ang tinatawag na justice. Kung tayo ay magkaroon ng pagkakataon na magbigay ng hatol sa pagitan ng mga hindi nagkakasundo, tulad halimbawa na lang sa loob ng classroom, kung ako isang guro, may mga estudyante ako na hindi nagkakasundo sa loob ng classroom, yan po ay hindi ko hahayaan na manatili. Gagawin ko ang lahat para mas settle ang problema doon. So kailangan just fair ako sa dalawang panig. Kung tayo naman bilang mga magulang, may mga maliit na diferensya sa pagitan ng ating mga anak, so kailangan just or matuwid tayo sa pagitan nila. At hindi tayo dapat maging bias sa pagitan nila. Dahil yun ang pagkusan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Sa paggawa ng kabutihan, dapat excellent. Lahat ng magagawa na kaya natin gawin natin upang pagbutihin ang paggawa ng bagay-bagay. Sapagkat ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sinabi niya, Inna Allah yuhibbul 'abda o Inna Allah yuhibbu ahadakum idha 'amila 'abdan 'amalan yutqinahu. Katotohanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala pinakagusto niya kayo kung ginawa niyo sa bagay sa pinakamabuting pamamaraan. Ibig sabihin, sa ibadah, sa pagpatubad ng ating ibadah, ng ating worship sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay gagawin natin the best of performance natin. Ganoon din sa pag-aaral natin. Ganoon din sa pagtuturo. Tayo na doon, we will give our best to educate our children, to educate our banks about them. Sapagkat, katulad ng sinabi ng ating faculty member kanina, walang bakit sa maroon kapag iwanan. Righteous deeds shape a better future beyond one's lifetime. As the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم. When the son of Adam dies, his deeds come to an end except for three: ongoing charity, beneficial knowledge, or a righteous child or grace for him. Roاه Muslim. Tandaan natin yan. Lahat tayo, pag namatay na tayo, tapos na po ang lahat. Wala na tayong gagawin pa. Sapagkat nagtapos na po ang lahat sa atin. Maliban lamang sa tatlo na patuloy natin matatanggap ang reward kahit nandiyan na tayo sa ilalim ng ating cover or grave. Ano yung una? Yung tinatawag ng sadaqah jariyah. Kung nakabigay tayo ng sadaqah, katulad halimbawa sa pagpapatayo ng masjid, o pagpapatayo ng madrasa, o pag-aayos ng isang kalsada o daanan, o ano pa man dyan na naibigay natin ng sadaqah para sa kabutihan ng lahat ng mamamayan sa ating community. Yun ay sadaqah jariyah, kahit namatay na tayo, ay patuloy pa natin aamihin ang reward galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, kung nakabigay tayo ng kapati-patinabang ng kaalaman sa ating mga anak, sa ating mga kapwa sa horo, o kahit sino, yung ilm na nun, na kapati-patinabang ay darating sa ating ang reward kahit namatay na tayo. At pangatlo, sisikapin natin lahat na magkaroon tayo ng walay na scholar. Itong mga anak natin ngayon, tarbiyan natin sila ng ayos para sila maging mga mabubuting anak. Dahil kahit na namatay na tayo sa tuwing ng dua, maghingi ng Allah doon sa Allah sa mga katawaran, itong mga anak natin ngayon ay maganatin sa ating ang buwan. Inshallah subhanahu wa ta'ala. So sisikapin natin ang tarbiyan natin lahat ang ating mga anak para sila ay maging wala ng salih, mga anak na mabuti,
para kahit mamatay na tayo, ituloy-tuloy ang reward sa atin. Sa tuloy sila ay gagawa ng mabuti o magdua para sa atin. Dahil doon mga kapatid sa Islam, may Allah subhanahu wa ta'ala continue to bless our endeavors, strengthen our unity, and grant us the wisdom to serve our people with integrity and sincerity. May our gratitude lead us to greater compassion, and may our unity bring forth lasting harmony. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah for all His blessings. أقول قولي هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.